Magandang gabi mga kabarangay. Mainit pa rin po ang balita tungkol sa pagkatanggal ni Senator Manny Pacquiao bilang Pangulo ng PDP Laban. Ang kahalagahan po ng issue na ito ay sapagkat marami po nagkokomento. Sana po na ang narinig natin dyan si Ginoong Walde Carbonell. At kanya pong sinasabi na illegal di umano ang pagkakatanggal ni Manny Pacquiao. Well, sa totoo lamang naman po, siyempre, para sa mga kampi ni Manny Pacquiao, kung titingnan po nila, illegal ito. At sa bahagi naman sa mga kakampi po ni Cossy at ng ating Pangulo, siyempre sasabihin po nila legal. Ang final arbiter po nito, mga kabarangay, kung ito nga ba ay legal or illegal, ay ang COMELEC po. Ito po ang magpapasya kung tama o mali ang desisyon ng pagkatanggal kay Senator Pacquiao bilang Pangulo, sapagkat ito po ay political party, itong PDP Laban, at ito naman po ay ang COMELEC ang nagpapasya kung sino yung kanilang i-recognize o kikilalanin bilang legal na leader ng partido. Ito bang si Cossy o ito bang si Manny Pacquiao? At ang sino mang hindi magiging kontento sa magiging decision ng COMELEC, they can go to the Supreme Court for final decision kung sino talaga ang legal. So yan po ang proseso. Yan ay kung halimbawa itutuloy ni Manny Pacquiao at ni Pimentel ang pagsasampa ng kaso o petition sa COMELEC upang madetermina to determine as to whether in fact and in law who are the jure leaders of the party. Yan po. Pero sapagkat bago pa dumating yon, dahil na rin naman ipinag-uusapan, lalo na po ito si Walde Carbonell, bibigyan na rin po natin ng ating opinion kung ano ba talaga bilang pagsalungat sa sinasabi ng ibang commentator. Una po, ang ating pong pagkaalam, at ito naman ay kinumpirma din naman ni Pangulong Duterte, si Manny Pacquiao was only appointed as an acting chairman or president rather by Coco Pimentel to replace him, because at the time it was Coco Pimentel who was the president, and personally he gave up the position to Manny Pacquiao as an acting president. In other words, ang pag-upo ni Pacquiao as president was only because of the turning over to him by Coco Pimentel as an acting president. So, ipinasa lang ni Pimentel. Ibig po sabihin niyan, temporary in character, sapagkat sabi ni Pimentel, magre-resign ako, pansamantala ikaw ang i-appoint ko. And it was tolerated by the party in the sense that nobody questioned it. But of course,
at the outset, alam na pong temporary lang yan. Ngayon, yung nangyari kahapon, it was a formal meeting attended by the chairman and the person of President Duterte by the PDP Laban National Council, which under the bylaws of the said political party has the authority to elect a president and other officers of the party. And actually, Pacquiao was not removed as a president because what happened was by motion, which was properly seconded without any objection, the all officers were declared vacant and to elect a new set of officers. And Pacquiao was not voted to his position as an acting president. Rather, it was Cose and other new set of officers. So in other words, wala pong tinanggal at wala namang inexpelled sa partido. But rather, there was an election. So, kung titingnan po natin, legal ang proseso based on what happened. Contrary to what Carbonell said, na tinanggal, hindi po tinanggal. Dineklarag vacant ang lahat ng posesyon. Tapos, nag-elect ng new set of officers. And take note also na ito si Pimentel at si Pacquiao, si Monsaya, hindi po sila tinanggal sa partido. They still remain members of the party. Ang sinasabi lang nila kaya illegal sapagkat the meeting was not kumbaga walang imprimatur o walang pahintulot si Manny Pacquiao. But of course the chairman and other officers, especially if it is attended by the majority members of the council, could legally hold meeting without the even the consent of the president. So, iyan po ang status. Kaya po natin ito pinag-usapan sapagkat ang sinasabi nila ng mga sympathizer ni Pacquiao na tinanggal. At ipinagpipilitan nila na sila yung legal sapagkat hawak di umano nila ang grassroots members. At idagdag po rin natin dito, historically, alam po naman natin yan, ng PDP Laban before 2016, ay talagang, kumbaga, masigla lang yan nung laban noong 1986. After that 1986, tulog na yung partido na yan. Kumbaga pangalan na lang ang natitira with Nene Pimentel. At sabi nga natin kahit si Binay, noong 2016, bagamat ang alam natin original member si Binay ng PDP Laban, pero he did not even run under the banner of PDP Laban. Nagtayo siya ng sarili niyang partido, yung United Nationalist Alliance, yung UNA. At doon siya tumakbo. Si Pangulong Duterte naman was adopted as a guest candidate by the PDP Laban in 2016. Kasi po wala naman silang presidentiable. At si Pangulong Duterte
hindi po siya originally nag-file. Ito po yung sinasabi ni Carbonell na de facto kasi hindi nag-file ng certificate of candidacy originally. But by way of substitution, yan naman po ay pinapayagan sa COMELEC rules na kapag member ka ng partido, ang partido pwedeng karoon ng substitution kung yung original na nag-file ay umatras at gusto ng partido magkaroon ng substitution, pwede naman po. And that is what happened with Duterte. Ngayon, at saka ito po ang masasabi natin kay Carbonell. Alam mo, Walde Carbonell, bastos ka lang talaga at sinungaling ka. Mahilig kang, kumbaga yung pinagsasabi mo, fake news yan. Isipin mo na lang, maraming magagaling na abogado na kontrapartido. Kung sinasabi mong illegal ang pag-upo ni Duterte as president, di sana question na yan ng COMELEC. Question na yan ng sino man before the Presidential Electoral Tribunal, before the Supreme Court sitting as Presidential Electoral Tribunal, kung talagang mayroong question sa kanyang pagiging Pangulo. Pero wala. At ikaw naman, hindi ka naman mag-question. Bakit ayaw mong question eh? Kaya lang, hindi mo kasi kaya, daldal ka lang ng daldal. Ang sinasabi mo, baka maka-influensya. Yun nga problema eh. Gusto mong maka-influensyahan yung sambayan ng Pilipino dahil sa kasinungalingan mo. Bastos ka. Pagdating dyan sa magbubunot ka pa ng itak, may kagaguhan yan. Sa harapan ng kamera, makikita mo yung itak mo, ang yabang mo. Ay lahat naman ang sinasabi mo, katarantaduhan, walang katotohanan, kasinungalingan. At nagpapakita yan na ikaw mismo, hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Sasabihin mong si Pangulong Duterte ay de facto president. Sino maniniwala sa'yo? Mas matino yung mga tao. Pero sa sinasabi mong ipatanggal yung kanilang programa, yung karambula, mas matino sila kaysa iyo. Mas tama, sigurado ang sinasabi nila. Napanood ko rin naman ang mga sinasabi ni Atty. Trixie. Kagalang-galang at totoo at legal. Kumpara sa mga sinasabi mo, Walde Carbonell. Ganon ka gago, kaulol magsalita. Sasabihin mo na dapat tayo magrebelde. Ayan lang. Yung ginagawa mo, seditious na yan eh. Dapat ikaw ang damputin eh. Ikaw ang hulihin eh. If I were the authority, yung ganyang mga pinagsasabi mo, hindi kita papayagan. Padadampot kita. Kung ako si General Eliazar, rebellious yan eh. May ebidensya naman. Dapat talaga sa'yo, damputin ka. Sampahan ng kaso. Anyway, pabalik-balik po na sinasabi mo na si Duterte ang sinasabi mo lahat ng nasa Kongreso, mga gunggong, tahimik, sumusunod. Pinapayagan si President Duterte sa kanyang paninindigan sa West Philippine Sea na sinasabi niyang basura, yung arbitral decision na yan. Yan ay malimit pa ulit-ulit na nating tinatalakay. Para sa kaalaman mo rin. At sa kaalaman ng iyong tagapakinig, Walde Carbonell.
Una, hindi gini-give up. President Duterte is not giving up our sovereignty over the West Philippine Sea. Hindi po yan give up. Kung mayroong man nag-give up dyan, it was President Aquino in 2012. 2012 pa yan give up by withdrawing our forces there and allowing China to build illegal structures on the Scarborough Shoals. During that time, Trillanes frequented 19 times to Beijing without telling kung ano yung sadya niya doon. Nag-away pa nga sila ni Enrile because Enrile demanded that Trillanes should report to the Senate as to his purpose of frequenting China, Beijing. But Trillanes refused because according to Trillanes, he was bound to report only to Pinoy. All along, from 2012 to 2016, China was building that structures or those structures there without any protest from the Philippines, despite the fact that for 19 times, Trillanes frequented Beijing. Nag-file sila. Instead, what Pinoy did was to file an arbitral claim before the International Arbitration Tribunal without any participation of China. Sometimes in 2016, lumabas ang decision, panalo ang Pilipinas. But China did not recognize or does not recognize it. Ngayon, anong sasabihin mo? Ipatupad ni Duterte yung arbitral award na yan na hindi kinikilala ng China. So ano ibig sabihin? Gagamitan natin ng pwersa para itabo yung barko ng China. Nakikipagira tayo sa China. Ba't hindi ikaw pumunta doon, Carbonell? Sabagay, sabi mo, mag-ano ka, J.S.K. papunta doon, so gawin mo. Magdala ka ng baril, dalhin mo yung itak mo. Tagain mo yung mga Chinese doon sa West Philippine Sea. Tapang ka eh, di ba? Yun, ang gawin mo, Carbonell. Hindi yan ipinatutupad ni President Duterte sapagkat hindi kinikilala ng China. So basura. Kita mo, basura. Pero hindi ibig sabihin dahil hindi pinatutupad na give up na ni Duterte ang sovereignty. Ang nag-give up dyan si Pinoy. Pero sinasabi ni President Duterte dahil ayaw kilalanin niya ang arbitral award, mag-usap tayo China, tayong dalawa na lang ang mag-usap kung paano na tayo magkakasundo tungkol dyan sa dispute na yan. Kasi sabi nyo, inyo yan. Sabi namin, amin yan. So pag-usapan natin kung paano tayo magkasundo para hindi tayo magkagera. Kasi pag nagkagera tayo, talo kami. Oh, sabihin mo, panalo tayo pag nagera. Napakagago mo, ulol ka. Yan, para maintindihan mo. Inuulit ko, hindi gini-give up ng ating Pangulo ang soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi ipinatutupad ng ating Pangulo yung arbitral award na yan sapagkat that is a mere scrap of paper because China does not recognize it. Therefore, if we have to enforce it, it means that we are declaring war with China. At sinasabi ko sa iyo, under the Constitution, to declare the existence of war with China is not within the power of the President. It is the power of Congress in a joint session
voting separately by total votes. So ang ibig sabihin niyan, Mr. Carbonell, kung gustong ipilit natin na ipatupad yung arbitral award dahil ayaw ng China magbulo because China does not want to voluntarily submit to it, then we have to do it by force, which means war. And to do it by war is not for the president to declare. He has no power. Under the Constitution, we repeat, it will be for Congress to do so. So kung mayroon man dyan, nagkulang ang Kongreso. But of course, Congress, with their wisdom, hindi katulad mong bobo, alam ng Kongreso na hindi natin dapat daanin sa persa. Dahil kapag nagkaganon, tayo din ang madudurog. Ang ating, in a very short time, we will all die if we will enter war with China. We cannot depend upon the USA for them to defend us. Hindi tayo pwedeng umasa na dahil kakampi natin ang Amerika, kakampi natin yung ibang bansa, kaya dapat malakas na ang loob natin na makipagdigmaan sa China. Hindi pwede yun. We can only depend upon ourselves. Kung kaya natin, go ahead. Kung hindi natin kaya, huwag tayong umasa sa tulong ng iba. Maghanap tayo ng ibang paraan na maayos ang gusot na ito. And this is what the President is doing. Ikaw lang ang mayabang at bobo, Mr. Carbonell. Ikaw lang ang gago. Kasi ikaw ay mukhang pera. Kaya kampi ka kay Pacquiao. Gusto niyo maging Pangulo si Pacquiao sa pamamagitan ng paninira kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte. Kaya ang ginagamit nyo, yung West Philippine Sea issue, lumang tugtugin yan. Naintindihan yan ng masang Pilipino. Kaya nga sa survey, mataas pa rin ang trust rating at saka performance rating ng ating Pangulo. Because the majority Filipino people see the wisdom of what the President is doing. Hindi katulad mo, Mr. Carbonell, na nagbubulag-bulagan ka dahil sa kasakiman mo. Kung hindi ka man sakim, bobo ka talaga para hindi mo ito makita. The majority of the Filipino people see the wisdom of what the President is doing and they support him. Katunayan, nangunguna siya sa survey bilang vice presidential kung tatakbo siya. Dahil gustong-gusto ng mga Pilipino si Pangulong Duterte kahit sinisiraan mo. Ang tingin sa'yo ng tao, Mr. Carbonell, gunggong ka. At katunayan, naggusto talaga ang tao si Pangulong Duterte. Yung kanyang anak na iminamanok ng bayan para pumalit sa kanya in the person of Sara Duterte ay nangunguna sa survey as presidential. At katunayan, yung mga kritiko ni Pangulong Duterte katulad ni Leni Robredo at ni Pacquiao, nangungulilat sila sa survey. Ibig sabihin yan, Mr. Carbonell, kung hindi mo naintindihan, galit ang taong bayan kay Pacquiao. Galit ang taong bayan kay Leni Robredo. Bakit? Sapagkat katulad mo,
Wala na silang ginagawa kundi siraan ang ating Pangulo. Gayong lahat ng ginagawa ng ating Pangulo ay kabutihan para sa sambayan ng Pilipino. Alisin ang droga, alisin ang mga rebelde, alisin ang mga korupsyon. Kayo, nagagalit kayo sapagkat gusto nyo ang droga. Bakit? Dahil kumikita kayo sa illegal drug trade. Mr. Carbonell, tinatanong kita, kaya ba'y pinagtatanggol mo ang illegal drug trade dahil isa ka ba sa mga protector nito? Pinagtatanggol mo ang CPP, NPA, hindi dahil protector ka ba nila? Mr. Carbonell, sagutin mo. Anong dahilan kung bakit galit na galit ka sa ating Pangulo? Sasabihin mo, dahil sinabi ni Pacquiao na 3 times corrupt ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Ano ebidensya ni Pacquiao? Nagpa-press con, ang daming papel sa harapan niya, sinasabi niya, ito mga ebidensya ito ng korupsyon sa 10 opisina ng gobyerno. Ano naintindihan ni Pacquiao? Sa dami ng papilis na yun sa loob ng 2 araw, ebidensya ng korupsyon yun. Gago. Gago siya. Hindi siya karapat dapat maging presidente dahil bobo siya. Wala siyang naintindihan. Tapos sasabihin mo, naniwala ka na kay Pacquiao. Bobo ka rin. Pero alam ko matalino ka. Kaya lang, katulad ni Coco Pimentel, gusto nyo kasi magkapera kay Pacquiao. Dahil ang tingin nyo kay Pacquiao, sabi mo, isang laban lang. Bilyon ang pera gusto nyo, naibigay ni Pacquiao ang pera sa inyo. Kayo mag-handle ng kanyang campaign. Kikita na kayo kahit hindi manalo si Pacquiao. Mga mukha kayong pera Kayo ang tunay na walang hiya. Kayo ang tunay na wala na taksel sa bayan. Sabagat dahil lamang sa pera, di baling mapariwara ang ating bansa. Isusulong nyo ang kandidatura ni Pacquiao. Gayong wala namang alam. Katulad ka rin ni Hataw Lapid. Yun din na sinasabi. Galit na galit din sa ating Pangulo. Si Abner Apuan. Kayo, magkakasama. Nagkokunwari kayo na mahal nyo ang bayan. Katarantaduhan. Sino mo? Niluloko nyo. Pare-pare tayong hindi pinanganak kahapon lamang, mga pare ko. Pare-pareho tayong hindi pinanganak kahapon. Kaya mga diskarte nyo, alam natin yan. Alam natin, naintindihan nyo. Matalino kayo. Kaya nga ginagawa nyo yan Pero gusto nyo paikutin si Manny sapagkat may pera. Ang inahabol nyo pera, hindi interest ng bayan. Ang nakakalungkot nga lang, sa aminin man at hindi, kahit papaano, mayroon kayo napapaniwala. At dahil dyan, pinupuna natin kayo. Kasi if nobody believes in you, we don't care whatever you do. Sino ba kayo sa buhay ng mga Pilipino? Kaya lang, talagang ito ang laro sa politika ng Pilipinas. Everybody is entitled to his opinion and everybody is entitled to believe the opinion of people whom they believe, whom they like to believe. So ito ginagawa natin. But we cannot of course take for granted of whatever you say. Directly, sinasabi natin to sa'yo. Sapagkat yan ginagawa mo, sasabi, panay kasinungalingan laban sa ating Pangulo. Hindi ko kilala si Duterte, hindi ko kaano-ano dyan. Ginagawa natin ito sapagkat we believe that his legacy be continued for the good of the people. But definitely, it's not money
who can do it. Walang kakayanan si Manny Pacquiao para gawin to. Mayabang din lang si Manny Pacquiao dahil sa mga bulong nyo. Pinapaniwala nyo kasi siya na kaya niya. Pero sa tingin ng maraming Pilipino, he is insane to believe that he can be a good president. Samantala, wawakasan natin ang ating talakayan ngayong gabi. At maraming salamat bilang suporta. Inaanyayahan po natin ang ating mga tagapakinig na isubscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.